ang intention dyan politika, pamumulitika na Hindi na yung sagradong proseso. Binastos ng House Committee on Justice ang proseso ng impeachment. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Balikan ko lang po yung isa po sa mga kini-question nila. Kasi alam ko kayo din po yung petitioner din sana doon sa impeachment, no, versus Pangulong Bongbong Marcos, kaso hindi lang natuloy. Pero isa sa mga kini-question po, no, maging yung sa petisyon na inihain din po na sa pangunguna ni Attorney Israelito Torion at itong sa kampo ni Vice President Sara Duterte ay yung treatment po sa impeachment kontra kay PBBM na lumusot at itong impeachment kontra kay VP Sara. May napansin ba kayo na masyadong pinapaboran ang paghimay ng husto sa impeachment kontra sa pangalawang Pangulo? Obvious yan, Admar, na ganon ang sitwasyon. Kasi in the case of PBBM, binigyan lang ang dalawang complaints. Yung amin nga, hindi sinali kasi hindi tinanggap ng House Committee, House Secretary General sa office. So, napakabilis ang pag-dismiss doon sa dalawang complaints on substance ng House Committee on Justice. Dito naman, pinagbigyan nila. And if you look at the complaints, mas malakas yung complaints laban kay PBBM or Marcos Jr. kumpara dito kay Vice President Sara Duterte. And yet, itong House Committee on Justice, binigyan nila ng importansya, binigyan nila ng atensyon, at pinapalakas nila itong mga mahinang complaints laban kay VP Sara Duterte. This is clearly double standards. Ito yung sinasabi nating maling pag-apply ng kanilang mga at proceed bordering on fishing expedition. Opo. And maliban din dito po, sir, kasi tuloy pa rin ang sabi ng Kamara, tuloy pa rin ang kanila pong magiging pagdinig kasi wala nga man naman pong TRO na ilalabas po ang Korte Suprema. Maaari pa rin ba silang mag-contempt dito sa lagay na ito? Halimbawa, may mga mayroon silang sinobpina doon ng mga dokumento, may mga private entity na kanila pong pinatawag. Halimbawa po, magmatigas yung mga individual na ito na maglabas ng mga kinakailangang dokumento kasi tingin nila hindi naman ito trial pa. Siguro kung sa Senado, yun na talaga yung full-blown na trial. Tapos hindi tatanggapin ang rason na yon ng mga kongresista. Meron ba silang contempt powers sa puntong ito po, attorney? Wala namang question na ang House in general merong contempt power. Pero dito sa sitwasyong ito, hindi nila magamit yan Kasi improper, illegal, and unconstitutional yan kung sakali gamitin nila. Dahil itong mga bangko na sinupina nila, itong mga korporasyon at mga individual, including law firms na sinupina nila, meron silang karapatan para tumanggi, para hindi sundin yung supina na inisyu laban sa kanila. Because this is not yet that part or proceeding wherein pwede nilang pagbigyan itong mga supina because the House is not a court in an impeachment. It's only a Senate sitting as an impeachment court. Kung sakali na sa kanila na yung impeachment complaint, ang pwedeng mag-issue ng subpoena. Opo, attorney, masyado na po bang mahaba itong impeachment na ito kumpara sa mga nasaksihan at kabilang kayo sa mga nag-petition din sa mga impeachments sa nakalipas na mga impeachment proceedings? Napakahaba, nakapagtataka. At ang sabi ko nga bakit ganito? Parang ginagawang basketball, dinidribble muna bago i-shoot. Ano kaya? Ano bang intention ng House dito? Pahiyain si VP Sara? Or maghanap muna sila ng mga kaalyado nila na susuporta? Or they are just buying time for the obvious? Kasi pag umabot ito sa plenaryo, baka hindi aabot yung 1/3 at ito ay totally mabasura mismo ng House of Representatives dahil nga sa
napakahinang complaints at ang ginagawa ng House ngayon, parang siya na yung nag-a-act na parang court or kangaroo court na bawal because only the Senate sitting as an impeachment court in a proper proceeding can do this. Hindi sa panahon ito. Kasi ang hinahanap nila, Admar, is only probable cause. And just like in the fiscal's office, hindi kailangan ng trial na yan eh. May hearing, but that is very limited. And then usually 1 or 2 ngayon, gusto nila, parang sila yung bida dito sa sitwasyong ito, magkaroon ng trial. Definitely, this is void ab initio at labag sa ating Yes po. Attorney, dito naman po sa posibilidad, marami din kasi akong nababasa ng mga komento ukol nga po dito sa kanilang ginagawa. Kaya daw ganito yung kanilang pamamaraan na nagiging mini trial, na nagkakaroon ng fishing expedition kasi kulang talaga. Alam nila na hindi uusad itong impeachment for the purpose lang na masira lang ang imahe ng pangalawang Pangulo dahil nananatili pa rin po siyang naunguna sa mga surveys po ngayon sa kabila po ng napakatagal na pagbabanat po sa kanya at pagbabato sa kanya ng iba't ibang mga alegasyon. Eksakto yan ang iyong obserbasyon at obserbasyon ng ilang sektor na dribble muna nila yan para sirain, pahiyain ang ating mahal na Vice Presidente Sara D. Duterte. Yun ang intention dyan politika, pamumulitika na hindi na yung sagradong proseso. Binastos ng House Committee on Justice ang proseso ng impeachment. Kaya nga ito inakyat kasi why will the Vice President bring a petition for certiorari and prohibition with a prayer for temporary restraining order kung hindi nila nakikita itong mga galaw na ito? They are in a better position than us, the general public, para makita yan. Kaya tama yung ginawa ng ating Vice Presidente Sara D. Duterte. Opo. And dito po sa paghakbang ng Korte Suprema, mali po ba na magpasaklolo yung isang individual kung meron siyang nakikita? Kasi after nung dumulog ang pangalawang Pangulo, abay pinuna ang naging hakbang ng Vice President ng ilan sa mga taga-andyan sa House Committee on Justice. Grabe yung kanilang mga pagpuna na parabang walang karapatan ang pangalawang Pangulo na mag-question doon sa prosesong kanilang ginagawa. Alam mo, natural talaga maging defensive sila kasi mali yung kanilang ginagawa Kasi kung tama, hindi ganun ang kanilang reaksyon. So that kind of reaction on their part only proves na mali yung kanilang ginagawa. Meron pa nga sinabi si Representative De Lima na yung Supreme Court daw ay Sara's Court. You know, that is contemptible or contumacious, or she may be cited in contempt, indirect contempt of court for saying that. Kasi very irresponsible itong si Representative De Lima in labeling as an officer of the court. Siya ay bilang abogado, more than a congressman, dapat respetuhin niya ang Korte Suprema. Kami mga abogado, like myself, Attorney Manuelito Luna and the others, nasasaktan kami every time na binabastos ang Korte Suprema kasi ang aming duty under the law is to protect the integrity and the image of the Supreme Court. Sayang itong si Representative De Lima Ito na sana yung kanyang panahon para bawiin, para baguhin yung kanyang imahe na nasira dahil din sa kanyang mga ginagawa before. Pero ngayon, nadagdagan yung kanyang kasalanan sa court by labeling the Supreme Court as the Supreme Court, the highest court of the land. It is the last bastion, the final arbiter. Natural, kung merong paglabag sa karapatan ng isang individual gaya ni Vice President Sara Duterte at merong grave abuse of discretion, iakyat talaga yan
to seek refuge and protection from the court. Hindi po yan unnatural, hindi yan illogical, hindi yan pagtakas doon sa accountability. So, tinitwist ngayon ng House Committee on Justice, some members thereof, itong paggalaw, itong ginawa ni Vice President Sara Z. Duterte. And we, the public, are well aware of the action of the Vice President, which is in accordance with law, in accordance with her rights, under the Bill of Rights, and in accordance with the Constitution. Ang mali dito, ang House Committee on Justice. Opo, at ang tanong din ng ating mga kababayan, may mas malaki pang perang involved sa ibang mga issue, like kagaya po doon sa maleta, ang dami na pong mga nilalabas din na mga videos at mga larawan ni Attorney Levito Baligod, kaugnay nga po dito sa alegasyon ng mga dating sundalo na naging aide daw po ni dating Congressman Zaldico. Meron ding mga posting sa social media itong si dating Congressman Mike Defensor, kaugnay doon sa mga kini-question din ng COA kung pagbabatayan yung kanilang rason kung bakit nila inimbisigan ang pangalawang Pangulo. Di hamak na may mas marami pa palang mga ahensya ng gobyerno, mas malaking involved na pera, pero nakatutok sila dito po sa impeachment, attorney. Well, yan po ang obserbasyon ng ilan na nagkakaroon ng parang diversion. Inililihis ang issue ng pananagutan dito sa maletang kickbacks na umabot sa 805 billion at ginagamit bilang punching bag ang ating mahal na Vice Presidente Sara Duterte. Tumigil na ho kayo dyan sa House Committee on Justice. Huwag niyong gawin yan kasi alam ng Pilipino ang inyong motibo at inyong intention dito. Hindi po mabubura sa isip ng sambayan ng Pilipino ang mali-malitang skandalo na nasangkot ang ilang miyembro ng House of Representatives at ibang mga opisyales, including President Marcos Jr. Huwag niyong gamitin si President Sara Z. Duterte bilang sangkalan or punching bag dahil hindi ito mabubura. Ibang issue po yon at dapat iniimbestigahan ng mga investigative bodies yung maleta delivery scheme na sinabi ko rin dyan sa SMNI ninyo in one interview at wag gamitin si Vice President Sara Duterte. Kasi yung taong bayan ay gising na dito sa issue ng maleta delivery scheme.